Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ako'y anak ng dalita, natigib ng luha, ang naritong humihiling, nabigyan ng awa. Buksan mo ang langit at kusang pakinggan ang aking higani sa kapagdaramdam. Ay kung hindi ka mahahabag sa lungkot kong dinaranas, puso't diwa'y nabibihag, sa dilim masasadlak. Magtanong ka kung di tunay sa kislap ng mga tala. Magtanong ka rin sa ulap ng taglay kong dalita. Sa dilim ng gabi, aking nilalamay, tanging larawan mo ang nagiging ilaw. Kung ikaw ay maibig sa gitna ng dilim, ay iyong ihulog puso mo sa akin. Tanging larawan mo ang nagiging ilaw. Ay iyong ihulog puso mo sa akin, ang iyong ihulog, ang iyong ihulog, buhay pag-asa, Una po nating napakinggan ang isang kundiman na awitin na Anak Dalita. Ngayong hapon ay muli tayong magkakasama para sa muling paglalakbay sa ating nakakaantig na mga tugtugin na nagpapakilala sa atin bilang Pilipino. Dito lang, sa Kundiman at Iba Pa. Ako po si Tony Suvega. Ako naman po si Nico. Ako naman si Eddie Suarez. Ako lang po si Berdaya. At ako po si Mabel. Hello po, Iping De Leon po. Ako po si Mabel. Para sa ating mga taga-subaybay, ang kundiman ay isang grupo ng mga Pilipinong mga awit. Kung ating maibabahagi mula sa ating pangalan na kundiman, ay noon pang unang panahon ay nanliligaw ang mga binata sa pamamagitan ng harana.
Umaawit sila ng punong-puno ng pag-ibig at pangarap. Una itong pinasikat ng mga kompositor na sina Francisco Santiago at Nicanor Abelardo mula 1893 hanggang 1934. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin pati kasawian, masunod lamang ang minamahal. O pag-ibig, sana'y iyong itangi, ang puso kong malaw ng sawi, at ayaw kong lumuha pang muli. Kaluluwa'y lunod na sa bigati, yaring buhay kaya lang may ligalig, dahil sa'yo pag-ibig. O pag-ibig, o pag-ibig, pang-abala ka sa isip. Ngunit kahit kaganyan, magtitiis pa rin, pagkat ang puso kong ito ay may minamahal, na di magmamaliw sa buhay kong ito, magpakailan pa man. Yaring buhay kaya lang may ligalig, dahil sa'yo pag-ibig. O pag-ibig, o pag-ibig, pang-abala ka sa isip. Ngunit kahit kaganyan, magtitiis pa rin, pagkat ang puso kong ito ay may minamahal, na di magmamaliw sa buhay kong ito, magpakailan pa man. Ating napakinggan ang awiting Puso na Makapangyarihan na kinanta ni Ruben Tagalog. Ang awiting ito ay kwento tungkol sa hanggang saan ang kayang gawin ng tao pagdating sa pag-ibig. Isinasalarawan dito kung gaano makapangyarihan ang pagmamahal ng isang tao. Atin naman pakinggan ang awiting inihanda ni Eddie Panambitan. Sa tapat ng durungawan, puso ko'y nananambitan. Pakiusap sa'yo hirang, tungayat ako't damayan. Puso ko'y laging may luha, pag hindi kita natatanaw, pagkat ikaw ang giliw ko habang nabubuhay. Sa buong
magdamag. Ikaw ang aking pangarap. Nitong aking pusong sabik sa iyong paglingap, ang bintana'y buksan at dinggin ang panambitan. Mahabag ka sana at lunasan yaring lumbay. Puso ko'y laging may luha pag hindi kita natatanaw, pagkat ikaw ang giliw ko habang nabubuhay. Puso ko'y laging may luha pag hindi kita natatanaw, pagkat ikaw ang giliw ko habang nabubuhay. Kaya di sinong kumanta niyang panambitan? Si Rick Manrique. Rick Manrique Jr. Ayun, naisaplaka rin niya yan, di ba? Ang susunod na awit naman ay si Nick Corong. Harana. Sa iyong kagandahan ako ay naghaharana at nais kong malaman kung mayroon bang pag-asa. Ang iyong pagsuyo ang mitinang aking puso, sana'y dinggin at matanto ang aking puso mo. Mula nang ika'y makilala, nahihagyan pagsinta, puso'y nagwawalisa. Nais kong makita ka, ang iyong pagsuyo ang mitinang aking puso, sana'y dinggin at matanto ang aking puso. Mula nang kita'y makilala, nahihagyaring pagsinta, puso'y nagwawalisa. Nais kong makita ka, ang iyong pagsuyo ang mitinang aking puso, sana'y dinggin at matanto ang aking puso.
Sa ating pagbabalik, mga awiting bayan naman, ang aming ihatid dito sa Kundiman at Iba Pa sa Radyo Magazine. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4, Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay, kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Leron, leron, sinta,
ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga. Tapos kapalaran, humanap ng iba. Gumising ka, neneng, tayo'y manampalo. Dalhin mo ang buslot, sisidlan ng hinog. Pagdating sa duloy, lalamba ng bayo. Lumapit ka, neneng, baka ka mahulog. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman roon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, pataw, at saka patani. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang, ang baril ko'y bito, ang sundan ko'y siyam, ang lalakarin ko'y parte ng ginulang, isang pinggang pansin, ang aking kalaban. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa duloy, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang, ang baril ko'y ito, ang sundang ko'y siyam, ang lalakarin ko'y pati ng ginulang, isang pinggang pansit, ang aking kalaban, isang pinggang pansit, ang aking kalaban. Ating napakinggan ang isang awiting bayan o ginawa naming medley tungkol sa isang tradisyonal na katutubong awiting Pilipino sa Tagalog na sinasabing sinulat ng 1997 ng pambansang alagad ng sining na si Felipe Padilla de Leon na naipasalinsalin sa mga sumusunod na henerasyon. At ito namang Leron-Leron Sinta ay tungkol sa isang lalaking nagtataksil sa kanyang minamahal. Sabi, ito ay nanggaling sa Pampanga. Pakinggan natin ang Magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitik sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pag-gising, ang lahat iisipin, kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitik sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magbago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Para sa araw ng bukas. Ang awit na Magtanim ay di biro ay tungkol sa mga paghihirap at pagsusumikap ng mga magsasaka sa kanilang araw-araw na gawain. Sinasabi nito na mahirap ang pagsasaka dahil nakayuko at nakababad sa tubig ang mga magsasaka. Hinihikayat din nito ang mga kasama na maging masipag at maghanap ng lakas para sa susunod na araw. Dandansoy.
Tanso'y bayaan na ikaw pauli ako sa payaw ugaling kung ikaw hilamo ang payaw imulang lantaw dandan so'y kundi mo apasun bisan tubig di magbalon ugaling kung ikaw umahon sa dalan ay magtubunbun. Dandan so'y bayaan na ikaw mauli ako sa payaw ugaling kung ikaw hilamo ang payaw imulang lantaw dandan so'y kundi mo apasun bisan tubig di magbaon ugaling kung ikaw umahon sa dalan ay Ngayong panahon ng Kwaresma, hatid namin ang mga awiting ginagamit sa pabasa. Magbabalik ang kundiman at iba pa. Makalipas lamang ang ilang paalaala. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism.
Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Ang mga susunod naming kakantahin ay ilang kanta para sa pabasa ng Pasyon. Mas kilala sa tawag na pabasa, ay isa sa mga tradisyon ng mga kababayan nating Katoliko tuwing mahal na araw. Pinahiwatig nito ang pagmamahal, sakripisyo at kasaysayan ng kaligtasan ni Kristo mula sa kanyang pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, mabait ang
ng